Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan sa mga Biyernes, investigasyon sa mga ginapahayag sa presidente nga palpak kag delayed ng mga proyekto sa syudad sa Iloilo ginsugura na. DPWH Central Office nagsugod na inspeksyon sa mga delayed nga flood mitigation projects sa Iloilo City. Barangay Kagawad sa San Pedro Molo nadakpan nga illegal nga nagatap sang kuryente sa Barangay Hall. Babayi, ginaresto sa pagdispalko sang 900,000 pesos nga kwarta sang kumpanya agud itaya sa online sabong kag e-gambling sa Bacolod City. Pagbunggos ang truck sa duha ka poste sang telco sa Leganes, Iloilo nahuli kam. Pagkalautod sang kable, nagtuga sang buol. Kag 19 ka magtiayon nga ginkasal sa Talisay City nagsakay sa pinasahi nga mga bridal service sa Gudibida ang ila palangabuhian. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, apat ka ginapahayag delayed nga flood mitigation projects sa syudad ginsugudan na usisa sa DPWH Central Office. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Yari na sa Iloilo City ang validation team halin sa DPWH Central Office para suguran ang investigasyon sa apat ka kontrobersyal nga flood mitigation project sa syudad. Antes ang inspeksyon, nag-courtesy call ang team sa opisina ng alkalde sa syudad. Partial and transparent po yung investigations that will be. Siyempre, kailangan din namin yung ng District Engineering Office para maipakita po nila kung yung mga documents kung ano nangyari dyan sa mga projects na yan. Subong adlaw, nagpatigayon man sang inspeksyon ng DPWH 6 kag DPWH ICDO sa apat ka mga proyekto kag sa flood mitigation structure sa Barangay San Isidro Haro. Iniagud masigurado nga padayon ang konstruksyon sa mga ini. Ginako ni DPWH ICDO OIC Engineer Roy Pacanan nga delayed ang proyekto sa Barangay San Isidro Haro bangod sa issue sang resettlement sang informal settlers. Liwat gin klaro ni Pacanan nga wala sila sang ghost projects nga ginapatuman. Bukas ang opisina sini sa paghatag sang kinahanglanon nga dokumento sa investigasyon sang Central Office. Ginpahayag man ni Pacanan nga nagaagi sa husto nga proseso antes ang ila pag-award sang isa ka proyekto sa kontraktor. Pag nag-bidding naman tayo, it's a competitive bidding. In fact, pag malalaking project nga, I think 5 to 10 or even more contractors are joining the bidding. No? And in fact, after the bidding, kahit siya yung lowest bidder, everything undergoes through post-qualification. Samtang ginpanginwala naman ni Bunuan nga may ginpirmahan ini nga relief order ni District Engineer Pacanan sang DPWH ICDO. Padayon lang ang ila evaluation sang kwalifikasyon sa tanan nga District Engineer sa pungsod. Merong criteria that has been issued by the civil service, and everybody hindi naman namin sinisingle out si Pacanan unless he cannot meet yung mga guidelines, and that's the only time. But I have not signed any relief order. Ini ang baliskad sa statement ni DPWH 6 Director Engineer Joel Limpenco sa news team sang Damlaglang nga nagakonfirmar sa relief order. Patag ni Limpenco na istoryahan nila ng DPWH Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Engineer Ador Canlas, kag DPWH ASEC Engineer Neri Bueno ang pag-relieve kay Pacanan. Magapabilin nga OIC sang DPWH ICDO si Pacanan. I will continue to function sa office po. Ako, I'm very professional. Trabaho lang naman po ako. What orders given from me, I also follow. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas.
Mga kapuso barangay Kagawad sa Molo nga nadakpan na sa illegal nga koneksyon sang kuryente sang nagligad nga tuig, liwat naman nadakpan kahapon. Si John Sala nakatutok live sa barangay San Pedro Molo, Iloilo City. John? Jared, posible nga magpangatubang sang kaso si Barangay Kagawad Alvin Haranilla bangod sa illegal sini nga koneksyon sa kuryente. Not once, but twice. Sa ikaduwa nga tiyon nadakpan sa makatapos sa More Electric and Power Corporation si Barangay San Pedro Molo Kagawad Alvin Haranilla nga illegal nga nagakonekta sa kontador sa iya tupad balay. Una ini nga nadakpan sa nagligad nga tuig kag liwat naman kagabi. Patag sini, nagpasugot man kuno ang kaigod balay sini nga mag-jumper siya. Hindi man siya sa pangawat kaya ang pagtap ko sa likod nagintok ko ang tagiya nga pwede ko katap kay wala ko di sang kuryente. Nagaproseso na kuno sa Haranilla sang iya koneksyon sa More Power apang wala pa nakonekta bangod sa kakulang sa rekisitos. Ginatunan na sa karon sang More Power ang posibilidad nga pagpasaka sang reklamo bangod makabig ini nga unauthorized load side connection kag bayulasyon sa anti-pilferage law. Ang pangatubangon diri ni Kagawad is the RA 7832 which is muni siya ang about sa pagpangawas ng kuryente kun ang pilferage. It is the very first time nga record ni More Power nga may ara kita nga nadakpan nga twice nag-violate sang same abing nga violation. Magluwas sa illegal nga koneksyon sang kuryente nadakpan man si Barangay Kagawad nga nagagamit sang kuryente sang barangay. Gamit ang extension cord alin didto sa iya balay, nagasaksak siya diri sa saksakan sa Old Barangay Hall sa San Pedro Molo kag ang kuryente sang barangay ang ginagamit sini para sa iya nga negosyo nga patahian sa sulod sang 3 na kaadlaw. Suno kay Haranilla, nagagamit ang inis ang kuryente sang barangay bangod may mga talapuson pa ini sa ila patahian nga yara sa tupad sang daan nga barangay hall. Extension lang, nag-ayo man ko kay Kap nga pwede ko anay Kap temporary lang gid nga pwede ko matapos lang gid ang akon nga problema sa mga bayo ngay nag-deliver ko subong aga. Ginako man sa punong barangay nga ginhatagan sinisang permiso si Kagawad. Sa outlet ya nagsugot lang kita pero siling na ako nang basta hindi lang magdugay. Apang suno sa task force boltahe, makabigman nga baylasyon sa pilferage law ang pagkonekta ni Kagawad sa Old Barangay Hall. Hindi pwede ka fly connection. Hindi pwede ka saksak sa property, ka takot sa property ng city government or any utilities without the consent. Sa dato sa More Power, masobra 400 nang nadakpan nga may illegal connection humalin sa nagsugod ini sa operasyon sa Iloilo City. Jared, suno sa punong barangay sang San Pedro Molo, igabawal na nila ang paggamit sang kuryente sang barangay para sa personal use. Maluwas na lang sa mga magahinyo ng mga residente para sa ilan na matsyan kag mga aktibidad nga ginpangunahan mismo sang barangay council. Jared? Madamong nga salamat sa detalye, Kapuso John Sala. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jers, mga kapuso sa Bacolod City, babayi. Aresado bangod sa pagpangdispalko sa kwarta ng ilang kompanya kag ginagamit sa online sabong kag e-gambling. Yaring balita nga itong gintutuga. Sa sininga video, makita aktual nga pagdako sa 30 anyos nga si Erica May Rasay sa Barangay Felisa, Bacolod City. Kinserbihan ini sa warrant of arrest para sa isa sa 40 accounts ang kaso nga qualified theft. Ini may kaangtanan sa ginapahayag pagpangdispalko sinisang kwarta sa ginaobrahan sini kompanya. Sa sulod sa 2 ka tuig, kinabot sa 900,000 pesos ang balor sang kwarta nga iyamat-amat kag indispalko sa pagserbe bilang accountant. Ang ginarimit sang iyang salesman no daily between 500k to 1 million. Okay. Dira sa nagakuha nga kuha sang amount nga 10,000 to 20,000 no. Kung yara nga sa isa ka simana, kakuha na siya 3 ka beses. Ginako sang suspect sa kapulisan nga gingamit niyang kwarta sa online sabong kag e-gambling. Nakaklik sa kuno sang link sa iya cellphone. Pag-click niya dito nga nakasulod sa online gambling. Kag dito nga nagtaya-taya siya. Isabong wala sa kuno gani na namian sa
Patsanay ko ng manok bala, wala ilang ginalantaw. Gabiat lang sa kuno gata. Nahibaluan sa kapulisan nga lapit isa na kadekadang sospek nga nagatrabaho sa kompanya, rason nga ginasaligan gid ini sa pag-uyat sang kwarta. 1.3 million pesos ang piyansa para sa temporaryo sini kahilwayan. Nagpaiway ini nga magpa-interview sang ginpadulungan sa news team sa Police Station 10. Kahapon, ginmando sang Bangko Sentral ng Pilipinas sa tanan nga e-wallets nga i-unlink o kung kakson sa ila platform ang online gambling sites sa sunod sang 48 oras. Sa separado nga pahayag, nagpasalig ang duha ka e-wallet kag digital payment firm nga maga-comply sila sa mando sang BSP. Pabor sa siningatikang ang simbahan. Sa age bracket, wala limit, no? Senior citizens, mga parents, young people, even mga bata makaintra na. Kag wala na itong inatudluan sa insakto nga direksyon, naghatag kita false hope, pero in the end, ang pamaagi naton hindi insakto. Ang pinakabakulod noon nga aminado na buyuman sadto sa e-gambling kag isabong, dadudla na kuno. Ang pinakadako ko na daog mga 10,000 pero ang perde ko mga 50,000. Pe, the more ka nga galagas, the more ka nagkakaperde pagid eh. Gamaya lang mabulagan eh, siyempre sweldo sa kasimana eh, online mo lang. Nabuyo ka sa ginagmay, uli magdinag ko na imuutang. Panahor ka na nga panahor. Opo, Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, duwa ka postes ang telco sa barangay Gihaman, Leganes ang natumba matapos ginsalakay sang truck kahapon sang kaagahon. Nagkalabugto ang mga kable sang poste. Bangod sa insidente, temporaryo nga nahulaan ang mga residente bangod na apektuhan man ang ilang mga koneksyon sa internet. Nakuhaan pa sa CCTV ang truck nga wala man lang nagdulog matapos ginsalakay ang mga poste. Suno sa Leganes MPS, may arat na sila sa impormasyon sa kumpanya nga nagapanag-iya sa truck. Ginakuha pa sa kapulisan ng iban pang CCTV footage sa Banwa San Zaraga sa diin nakitaan man ang amo nga truck. Gilayon man nga ginislan sa telco ang mga poste agud hindi makasablag sa mga motorista. Ginatry nato no kung masunod naton kay sa pagsalakay niya ang aton nga CCTV nga linya na dalaman na utot nga ng fiber optic. Mga puso, wala sang bagong nga bagyo apang magapadayon ang ulan sa pinakabahin sang pungsod. Mas nagbasko ang epekto sa habagat kag posible man magpaulan ang localized thunderstorm sa pila ka lugar. Ginamonitor man sa pag-asa ang mga cloud cluster ukon pagtipon sa mga panganod sa nasidlangan kag nakatungdan sang pungsod nga posible mga inpanibagong low pressure area. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng lapta-lapta nga ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros Island region. Atensyon sa mga pumuluyo sang Banwa sang Oton kag iban pa nga kabanwahanan nga nasakupan sang Ileco 1. Mayara sang 11 ka oras nga power interruption buwas August 16. Magasugod ini alas 6 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Pila sa mga lugar nga madulaan sa supply sang kuryente ang pila ka Banwa sa 1st, 2nd kag 3rd district. Ang power interruption ang ginpa-schedule sa National Grid Corporation of the Philippines bangod sa iga-patigayon nga pagkayo sa nakitaan nga depekto sa Santa Barbara, Miagao, San Joaquin 69 kV line. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga senior citizen nagahingyo sa PSA nga magpatigayon sang house-to-house registration para sa national ID. Si John Sala nakatutok. Dako nga bulig para sa senior citizen nga si Nanay Lucia ang iya national ID ilabi na sa pag-avail sini sa mga serbisyo sang gobyerno. Apang ang iya magulangan na budlayan na nga maglakat, wala gid sang tion agud magpadulong sa opisina sang Philippine Statistics Authority. Gani tubtub subong, wala pa ini sang national ID. Kinanglan gid sa amon nga senior kay kun ano ang kuan namon sa senior ginapangita ang national ID. Sunod naman kay Nanay Elisa, madamo pa kuno sa mga kasubong diya nga senior citizen nga wala man sang national ID. Gani hinyo sini sa PSA kung tani nga magpamalay-balay na lang sila agud masiguro nga tanan ang mahatagan sang ID.
pagbalay-balay man kamudi kay para nga ang hindi makalakat makuhaan sang national ID. Di ka pasalamat kay kami sa inyo. Kung halos pa lang makantuan kami di kag ang iban matagan. Apang suno sa PSA Iloilo, sige-sige ang ilapagpatigayon sang house-to-house registration para malabot ang tanan ng mga Ilonggo. Sa datos sa opisina, sa bugos ka Iloilo City kag Iloilo Province, yara na sa 89.21% o kung 2.2 milyon ka mga pumuluyo ang na-register sa national ID. 1.7 milyon naman ang na-deliver ng mga ID. Ongoing pa siya gyapon, no? May ara kita duwa ka team, may duwa kita ka registration team nagakandak na siyang mobile. Dugang panidulutan, bukas ang ila opisina sa mga LGU o mga barangay nga luyag magpatigayon sang house-to-house nga national ID registration. Pwede gid sila maka-request sa amon dili, magsulat lang sila sa amon opisina, mag-request and then mag-provide sang kung pila ang mga target naton nga registrant, no? Confirm nga wala pa. Upod kay Hans Tisherto, John Sala. 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental, mga puso evacuees halin sa Barangay Ilihan, Bagos City, magapauli na sa Sabado. Buwasin na ha, apang pila sa mga ini wala na sang puloy-an nga balikan. Yaring balita. 22 ka mga pamilya halin sa Barangay Ilihan, Bagos City ang 8 ka bulan nga nagtinira sa evacuation center matapos naglupok ang Mount Canlaon. Sa Sabado, pahanugutan na nga magapauli ang mga ini. Siyempre excited, malipayon sa pagbalik sa amon ng mga tagsaka mga puloyan. Apang pila sa ila, wala na kuno sang balikan nga puluyan sunod sa LGU matapos nagkalaguba. Magatukod anay sa temporaryo nga mga puluyan tubtob makatipon sa pondo para sa mga apektadong residente sunod sa LGU. Sa karon, bulik pinansyal anay ang una nga ginpanagdag. Seed money, man nga makasugod man sila, now 10,000 each ni ang ginhatag sa ila. And I hope nga mabatyagan man nila, bisan sa gamay nga bagay, sa little things that we do. Kinapanumdum, gid natin nga makaplastar naman sila balik sa ilang mga puloyan. Magabulig man ang Diocese Bacolod pinaagi sa Social Action Center sini, kag pila ka organisasyon. Ginabili na diri sa amon kay hindi makita makabatas nga ginapabayaan naton sila. Conveniences nga ilang masumalang mga bata ini kag mga tigulang, pero importante nga gabinuligay. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, duha ang ginbawian sang kabuhi kag duha ang pilason sa nakabunggo sa puno sang Gemelina ang dipapasahero nga jeep sa Barangay Lawigan, San Joaquin, Iloilo pasado alas 11 kaina sang aga. Sunod sa kapulisan halin sa Iloilo City ang jeep padulong sa Lawigan sa nawad-an sang kontrol ang driver bangod madanlog ang dalan. Bangod sa impact sang aksidente nakaagom sang patal nga pila sa ulo ang driver nga si alias Lloyd, 32 anyos, kag ang pasahero nga si alias Ann nga gintunaan sang ilang kamatayon. Duha pa ka pasahero ang napilasan kag padayon nga ginabulong. 5 tanan kasalakyan ang nagkarambola sa Barangay Ungka, Haro alas 6:45 kaina sang aga. Ini matapos na bali ang pedal sang preno sang traditional PUJ nga may ruta nga Haniway, Iloilo City vice versa samtang nagapanaog sa Ungka flyover. Sunod sa driver sang PUJ nga si Freddy Lamaslig sang nabali ang pedal sang preno, nabungguan niya ang ginasundan nga duha ka prebado nga salakyan kag may nadalahig pa nga isa ka salakyan. Ginbunggo na lang sini ang iya jeep sa concrete barrier apang may nasagaid pagid nga isa ka salakyan. 13 ka pasahero ang sakay sang jeep, maswerte nga wala sang may nasamaran. Mahimo pasakaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to damage to properties ang driver sang PUJ kung wala sang settlement nga matabo nga natalana buwas. Na utod ang laka prino ko sa ang pedal na blang. Di na palos. Sipahan ko kadua wire to kaso na ulog niya ng pedal. Diyan lang ko sa Pokpox Barriera para kawait ang pasahero ko na safe mabla. Kapuso, duha na sa tato kabangkay nga nasapuan sa Talisay City, Negros Occidental ang nakilala suno sa kapulisan. Sinila nga hapon ginkumpirma sang Talisay City Police nga positibong ginkilalang isa ka bangkay kay alias Kokoy, 40 anyos, sang San Enrique, Negros Occidental. Mismong utod sa biktima nga nagpadulong sa kapulisan. Madumduman nga positibo man niya ginkilala sang iya himata si Mars Reyes, 47 anyos, sang Estefania, Bacolod City. Sunod sa Special Investigation Task Group, pagpanghangkat pa sa gihapon ang pagtumod sa posible motibo sa krimen.
Wala na sang kabuhi, isang nasapuan ng 43 anyos na si alias Rolly, isa ka mangunguma sa barangay East Candoni, Negros Occidental. Sunod sa kapulisan, mismong utod sang biktima ang nakasapo sa iya sa ila ug saran. May mga pilas ini sa pagkalabo sa dughan kag ulo. Daan ihiligot ano ng isa sa ginatutukan nga motibo sa kapulisan. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na kag mangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Kaso sang dengue sa Negros Occidental nagsakas ang 62%, humalin Enero tubtob Agosto kung ipaanggid sang 2024. Bago City, may pinakadamo nga kaso. Sa Eileen Pedreso nakatuto. Ginasigurado na ni Yola nga matinlo ang palibot kag wala sang pamugaran ang lamok diri sa Barangay Talok, Bago City. Ini matapos nasaksihan sini ang pag-antos sang 20 anyos nga anak nga lalaki sang gintapikan sang dengue sang nagligad nga Hunyo. Nakit iya lawas. Una grabe nila nat ya. Isiling mama pa check up ta sang gabi ito. Di wala ko pa-check up sang aga kay siling ko nagingagaw pa ko ubra kay ko sa ugto na lang ano nga pa-check up. Okay. Di pa wag katapos ubra sang ugto, patawag ako to kay niya mama pa hospital lagi ko maka hindi ko kaginhawa. 32 na ang dengue cases sa Barangay Subong nga tuig. May program kami about sa health education. So may schedule kami per purok naghatag kami health education regardless kung paano ano ang dengue, so ano himuon. So far amo ginanda kung ginakabulig man sa amon. Sa datos ng Negros Occidental Provincial Health Office, naglabot na sa 3,813 ang dengue cases. Mas mataas sa masobra 62% kung ipaanggid sa 2,347 kakaso sa 2024. 8 na ang ginbawian sang kabuhi. Ang Bago City ang may pinakataas nga dengue cases sa probinsya sang Negros Occidental nga may 898. Since January, February, March, April, tako gid siya ang pagsaka. Yes, Mier, pag ita nga pasyente nga ginamonitor namon, may iba nga like nga sa balay lang nga paayo. Ginasundan sang La Carlota City nga may 382, Kabangkalan City nga may 352, San Carlos City nga may 196, kag Kawayan nga may 148 cases. Padayon nga ginakampanya sa PHO sa komunidad ang 5S o kunang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation, support fogging spraying, kag sustained hydration. Eileen Pedraso, One Western Visayas. Mga kapuso, good news kag bad news ang dala sang ginalauman nga paghulag sa presyo sang gatong sa Madason nga simana. Good news, bangod base sa estimate nga ginpagwa sa Department of Energy, posible magnubo sang ginabulubanta 70 sentimos kada litro ang presyo sang diesel. Apang bad news naman sa mga nagagamit sang gasolina, bangod posible magsaka ang presyo sang 50 sentimos kada litro. Piso kada litro naman ang ginalauman nga pagnubo sa kada litro sang kerosene. Sa Lunes, mahibaluan kung pilagid ang aktual nga adjustment sa presyo sang gatong. Sa Martes, ang aga naman ini, ipatuman sang mga oil company. Dakop sa kapulisan ang duha ka high-value individual nga sanday alias Onel, 53 anyos, kag alias Randy, 49 anyos sa buy-bust operation sa Zone 2, Barangay Rizal, La Paz. Nakumpiskar sa ila ang masobra 50 gramos sa suspected shabu nga nagabalor sa 340,000 pesos. Wala naman makapalag ang 32 anyos nga lalaki nga si alias Sashi, residente sang Carles, Iloilo, matapos makuhaan sang 1.3 million pesos nga balor sa suspected shabu sa drug buy-bust operation sa Barangay Baldosa, La Paz. Suno sa kapulisan, anay security guard ang subject apang nag-expire ang lisensya kag nagsaylo sa illegal nga aktibidad.
Samtang apat na natakpan, kag isa ang nakapalagyo sa drug buy bust operation sa barangay Hanipaan, Ulo, Kabatuan, Agosto 12 ang gabi. Ginkilala ang mga subject, kanday alias Kyle, 19 anyos, alias Rene, 55 anyos, alias Neri, 34 anyos, kag alias Nel, 27 anyos. Suno sa IPPO, 5 ka mga individual ang yara sa lugar, sanggin surveillance sa Kabatuan MPS, apang nakapalagyo ang isa nga si alias Dong. Na-recover sa operasyon ang 952,000 pesos nga balor sa suspected shabu. Pa-exciting, yari na ang madapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Masarangan bala ni Terra ang gahom sang iya mga kaway? Sino mag-abot para magabulig sa iya? Ini na bala ang adlaw nga madugay na ginahulat ni Perena? Bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre Mondays to Fridays sa aton Jimmy Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, hindi madula ang bridal service sa mga kasal. Pero sa St. James the Greater Church sa Talisay City, hindi lang isa kundi 19 ka bridal service ang ginbida sa mga tiayon o kung magtiayon nga ginkasal sa isa ka mass wedding. Ang kada mag-asawa may pinasahi nga entry nga inspires ang ila palangabuhian. May jeep, tricycle kag motorsiklo para sa grooms nga nagatrabaho bilang driver. May kalesa kag karosa nga ginaguyod sa kabayo o kon karabaw nga nagarepresentar naman sa mga mangunguma. Wala man syempre nagpaperde ang pick-up nga may disenyo para sa events. Suno kay Father Dante Barcelona, pinaagi sini, proud nga mapakita ang nagkalain-lain nga pamaagi sa pagpangabuhi sa mga magkahagugma. Palangabuhian nga ayos gid kag pwede makapabugal. Gani kapuso kon kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag sang good vibes, o kon makalilingaw makuhaan sang inspirasyon, kag pagtulunan, ipakigbahay ng mga istorya nga ayos gid. Grabe, super duper unique. Congratulations sa mga bag-o kasal. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.